Okay, Genesis chapter 41. Pwede tayong tumayo? Genesis chapter 41 verses 25 to 36. Genesis chapter 41. So, still, pag-usapan natin ng ano? I don't know kung bakit ito ang nililid sa atin ng Panginoon, no? Tag dito. Actually, malapit na yung missions booster. Dapat ang mga pinipreach ko na patungkol sa missions booster. Pero, nililid ako ng Panginoon dito sa ano. Siguro, gusto ng Panginoon na tayo ay in some way, kasi our church is a sacrificial church. Ang mga members ay sacrificial members. At tawag dito, the more na i-bless tayo ng Panginoon kung tayo ay makapag-sacrifice pa. Pero isang bagay na dinidesire ng Panginoon, no? Hindi lang tayo mag-sacrifice but also to enjoy kung ano yung mga bagay na binibigay sa iyo ng Panginoon. Okay? At kailangan natin makuha yung mga principle about finances. Amen? Kailan kayo? Kaya kuminsan ang hirap mag-preach patungkol sa ano finances. Last time na nag-preach ako about sa may paano makalaya sa utang, parang tinitingnan ko kung anong reaction nyo, no? Pero okay naman, amen? Okay, Genesis chapter 41, verse 25 to 36. Ito naman is, pag-usapan natin, paano magkaroon ng savings. Amen? Sino sa inyo may savings? Sino sa inyo ubos lahat? Okay? So, gusto ng Panginoon din na makita natin na may ano tayo, yung paano tayo makapag-save? Paano natin ma-enjoy yung meron na ano? Kasi hindi tayo dapat yung katulad ng mga tao na sinasabi na one day millionaire. Pagkasahod, one day millionaire, ubos. Okay? Wala pang 1 week, no? 1 week na milyonaryo, 3 weeks na pulubi. Okay? Kasi hindi na ng properly yung ano. Okay? Genesis chapter 41 verse 25 to 36. Okay? Dito nagkaroon na para lang magkaroon kayo ng idea. Nagkaroon ng panaginip si Pharaoh at hindi mahulaan ng mga at hindi mabigyan ng interpretation. Then later on, naalala nung isa sa lingkod ni Pharaoh at nirecommend si Joseph. At sinabi ni Joseph kung ano yung interpretation. Pero dito sa verse 25, ito yung kanyang sinabi. Bakit pinakita ng Panginoon yung dream? At hindi lang para interpret yung dream, but for the Lord na magbigay ng isang advice para kay Pharaoh through Joseph, paanong nila malalampasan yung famine na susunod. Okay? Kasi meron 7 years plenty, tapos may susunod na 7 years famine. Okay? At ang sabi doon sa is, kung gaano karami yung sa panaginip, kinain lang ng bakang mga payat yung bakang matataba eh. Para bang sinabi doon na makakalimutan nila yung plenty. Okay? Sa pamagitan ng tinatawag na famine kapag hindi sila nag-ready. Kaya pagdating dito sa verse 25, ito yung sinabi ni Joseph. And Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. God had showed Pharaoh what he is about to do. Okay, kayo sa verse 26. And when the 17 and ill-favored king that came up after them are 7 years, and the 7 empty years blasted with the east wind shall be 7 years of famine. Behold, there come 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt. And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following, for it shall be very grievous.
Now therefore let Pharaoh look out a man. Ito yung kanyang suggestion, discreet and wise, and set him over the land of Egypt. Verse 35, and let them gather all the food of those good years that come and lay up corn under the hand of the Pharaoh, and let them keep food in the cities. Verse 36, and the food shall be of for store of the land against the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. Okay, of course, makikita natin ang tinalaga dyan is no other than Joseph. Okay, so sinabi niya, ito yung sinabi niya, since merong 7 years na famine, ang sabi niya magtalaga ka ng isang wise na person at kunin natin from the 7 years plenty, kunin natin yung 1/5. Okay? Yung 1/5 then at ilalagay ito sa i-store ito at ang sabi niya sa may verse 36 that the food shall be for store, for savings. Amen? Okay? So merong kailangan may savings and to the land against the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt. Okay. During that time, binigyan sila ng tawag dito yung alam na nila, binigyan na ng prophecy na may mangyayaring 7 years of plenty tapos 7 years of famine. Pero tayo, hindi natin alam. Okay? Wala tayong alam. Anong mangyayari next year? Okay? Anong mangyayari sa 2026, sa 2027, sa 2028? Hindi natin alam. Okay? Iksayan na lang natin. Sometimes, baka maging maganda yan na siguro binibigay ito ng Panginoon kasi baka plenty tayo ngayong December o November kasi natanggap yung bonus ng November. Pero, pamin kagad ng December, no? Parang bilis naging pamin, no? Para bang but pag-pray natin, no? Ano bang gagawin natin paano magkaroon So the wisdom of saving money for the future. The wisdom of saving money for the future. So tayo po muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, samahan niyo po muli kami Panginoon as we study your word. Dalayan ko po, nabigyan niyo po kami ng wisdom, mga practical application, practical things Panginoon, na pwede namin Panginoon na makuha sa inyong salita. And we know Panginoon na ang pagsisave is hindi po ito lack of faith, but rather it is a presence of wisdom. Dahil alam po namin Panginoon na nais rin po Panginoon bilang isang mananampalataya na makita nga kami, Panginoon, na prepared for everything, Panginoon. At ganoon din po na makikita namin na someday, na-enjoy namin ang mga bagay, hindi dahil kinukuha namin isang bagay, binibili ang isang bagay ng ahead of time, but rather, binibili namin, Panginoon, kapag meron ng pera o meron na kami, Panginoon, na sapat na naipon, Panginoon. At ganoon din to be secure, Panginoon, kung whatever things, Panginoon, na po mangyari, bagamat kami po ay nagtitiwala sa inyo, but alam po namin, Panginoon, na kaibat ng pananiwala at pananampalataya, ay ganoon din po, Panginoon, na magkaroon kami ng wisdom in handling, Panginoon, ng aming finances. Pagpalain niyo pang ang mga prinsipyo namin pag-aaralan, kayo pong muli ang maluhalati at may taas sa aming kalagitnaan. I just I pray. Amen. Okay, pwede tayo mo po. So, siguro magkakaroon lang tayo ng at ini-impress sa akin ng Panginoon, siguro para lang matuto tayo kasi the more na maging maayos tayo na mag-handle ng finances, the more na i-bless tayo ng Panginoon. And the more na binibless tayo ng tendency, the more we could sacrifice. Okay? The more na maging blessing din tayo sa church. At sabi nga ng isang pastor, hindi ko lang sabihin, meron nung one time na nag-preach ako about doon sa finances, sabi niya, Pastor, yun palang reason, kaya pala hindi nila maibigay faithful ang kanilang tithes at ganoon din ang kanilang commitment, need sila makapag-commit kasi yun nga, naiutang na ahead of time. At hindi na rin nila na-enjoy ang kanilang finances. So, hindi tayo exempted sa bagay na yan. Okay? Kahit ng Kristiyano tayo, kung hindi natin makita yung mga prinsipyo mula sa salita ng Diyos. So again, sabi ko nga kanina, they know the future. God showed them yung next 14 years. Sana makita natin yung next 14 years, Sabihin sa atin ng Panginoon yung, halimbawa kung ang rapture ay 14 years pa, o kaya kung ilang years, tapos sasabihin ng Panginoon, makapag-ready tayo. Pero sa panahon natin ngayon, ang tendency is,
Hindi natin alam yung maging future. Nakadepende tayo sa personal devotion natin. Bagamat nililid pa rin tayo ng Panginoon through personal devotion. Pero isang bagay na ano natin dito is we need to be ready in the future. Ang sabi nga sa Proverbs chapter 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Maaring ngayon maganda yung trabaho mo, pero sa susunod baka mawalan ka ng work. Maaring ngayon maganda yung health mo, pero sa susunod magkaroon tayo ng sakit. Maaring ngayon marami tayong ipon, pero pwedeng sa isang karamdaman maubos. Okay? Sometimes hindi natin alam kung ano yung magiging ano sa future. At the same time, maganda na rin yung nagsisave tayo for future yung future things na gusto nating gawin. Kasi later on, hindi na tayo makakapagtrabaho dahil magkakaroon na tayo ng mga physical limitations. Pero maganda na makita natin na meron tayong at least naging maayos tayong magkaroon ng yung the way we handle money. That's why last time nag-preach ako to live within your means. Okay, living within your means. Ibig sabihin, dapat yung expenses mas konti kaysa sa income. Hindi yung mas marami yung expenses, yung income konti. No? Ibig sabihin, may utang ka na that time. Pagka ganun. Okay? At sinabi rin ng Panginoon nito, no? Sabi ko nga kanina sa prayer, ang ibig sabihin ng pag-save is hindi ito kawalan ng pananampalataya. It is not lack of faith. It's rather presence of wisdom. Dahil sabi sa Proverbs chapter 6 verse 6 to 7. Tingnan niyo po yung sinabi sa Proverbs chapter 6 verse 6 to 7. Go to the end, thou sluggard. Amen? Okay? Bible College, maganda dapat ant, no? Ant. Masipag. Amen? Amen? Okay? Marami namang mga Bible College masipag. Amen? Okay? Mga ant. Yung iba nga lang, ant token. Okay? Pero maganda ant, no? Yung masipag. Okay? Consider her ways and be wise. So, paano yung na ginagawa ba ng mga langgam? Verse 7, having no guide or overseer or ruler, provided her meat in the summer, okay, and gathered her food in the harvest. Alam ng mga ant kung kailan merong pagkain. Okay? Alam nila 'yon. Tapos magagather sila during the time, and during the time ng ulan. Imagine mo na lang, no? Pag ikaw tinamaan ka ng isang patak ng ulan, anong pakiramdam mo? Baliwala sa'yo, di ba? Pero ang isang langgam tamaan ng isang patak ng ulan, anong pakiramdam ng isang langgam na tamaan ng patak ng ulan? Mas malaki yung patak ng ulan kaysa sa langgam. Yung baha sa atin dyan, sa kanila, ano na yan? Parang dam na yung ano. Alam yung napakaliit nila kumpara sa atin, at hindi sila magsusurvive kung wala silang magkakasama. By the way, kaya nilang mag-survive basta sama-sama sila dahil nagkakaroon sila ng rotation. Kapag nalagay sila sa tubig, merong nasa ilalim tapos aakyat kapag hindi na makahinga, ganun, hanggang sa makakapit sila sa isang bagay. Pero napakatindi ng At alam nyo kapag tag-ulan na, alam natin kapag uulan na, anong makikita nyong obserbahan nyo ang langgam? Pag naglalabasan ng mga langgam at nag-iimbak na sila, ibig sabihin malapit ng tag-ulan. Alam nila yun. Okay? So ibig sabihin makikita natin ang mga langgam, during the time of rainy days, makikita nyo sila, hindi nyo sila gaano makikitang lumalabas. Bakit? Nag-i-enjoy na sila sa kanilang savings. Tapos kapag nagkaroon ng summer ulit, makikita nyo ulit sila. Safe na silang lumabas pero hindi sila nagutom, hindi sila because of their savings. Amen? Amen? Okay pa ba kayo? Okay. Proverbs chapter 21 verse 20. Sabi sa Proverbs chapter 21 verse 20, there is a treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. Sa isang tahanan ng wise, makikita nyo may treasure to be desired. Ibig sabihin, kapag wala tayong savings o ipon, hindi tayo wise. Amen? Kaya, pag isang gagawin natin dito, pag pray natin na, ang goal natin dito is, paanong tayo i-bless ng Panginoon at the same time, paanong tayo
makapag-save kahit pa konti-konti. Hindi mo namamalayan. Someday you have treasure in your dwelling. Amen? But the foolish man, ano yan? Spendeth it up. Isang taong foolish, yung taong gastos ng gastos. Amen? Yung walang ibang ginawa, hanggat makikita yung pera, gagastusin. Pag may laman yung wallet, ubos yan. Amen? Pag may laman ng ATM, ubos yan. Lahat na makita niyang pera, kahit hindi niya pera, ubusin niya. Amen? Yung mas grabing foolishness yan. Amen? Kapag hindi mo na pera, ginagastos mo ba? Okay? So, paano ba tayo magkaroon ng ano? 3 things lang. Okay? Practical things ito mga ano natin. Isa sa pinaka ko, madalas ang gusto kong preaching is, ang tawag dito yung expository. Pero kapag topical, medyo ako dyan, no? Okay? Pero kailangan Number 1, save for the future needs or future desire. Okay? Save for the future needs and your future desire. Kung meron kayong someday, hindi nga natin alam yung future. Sabi ko nga sa Proverbs chapter 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Hindi natin alam. At the same time, meron din tayong future desire. Meron kayong mga bagay na pinapangarap nyo someday? Then pag-ipunan ninyo. Okay? Pag-ipunan. Huwag muna yung bibili, huwag muna yung kukuha kagad na hindi pa napag-ipunan. So our plenty today will not guarantee yung plenty natin next year. Yung kasaganahan yung kasaganahan sa nararanasan mo ngayon, hindi ibig sabihin na may kasaganahan ka pa rin next time. Okay? Huwag nating isipin na okay tayo ngayon, okay na tayo hanggang sa future. Meron at merong tendency. May mga things na pwedeng mangyari sa buhay natin. So we need to be careful at maging maayos sa ating finances. So sabi nga dito, meron silang 7 years of plenty, 7 years of famine. Thank God for them. Meron silang guidance. Na alam nila na meron 7 years na susunod na famine. And thank God meron silang Joseph. Na hindi sila namatay, even yung pamilya ni Joseph, because of that guidance na nag-save sila at least 1/5 ng kanilang mga, tawag dito yung kanilang mga inani, para lang mapaghandaan yung 7 years famine. Okay, so, merong future need. And tanda natin, ang buhay natin dito sa mundo, kumbaga, hindi tayo exempted. Kahit na sabihin natin Christian tayo, still yung parusa ng kasalanan nandyan pa rin. Alam niyo yung mga sakit na meron tayo ngayon is part ng parusa ng kasalanan? Yung pagtatrabaho natin na kailangan ka magpagod, part pa rin ng kasalanan yan. Yung kung sa farmer, lahat ng mga nakikita nyong damo at mga thorns is part ng kasalanan yan. So hanggat nandito tayo sa lupang ito, hanggat nandito tayo sa flesh na to, hindi tayo exempted. Pwedeng may mangyari sa atin anytime. Amen? Okay? So maging prepared tayo. At the same time, if you have future desire, learn to save. Malit man yan, basta nagsisave kayo. Kayo mga young people, huwag kayong gastos ng gastos. Hindi nyo kasi alam yung ibig sabihin ng kumita ng pera. Ako at least grade 3. Hindi ko alam kung anong grade ko nung. Basta grade 1 to grade 3. Alam ko nagbebenta na ako ng bibingka dyan sa part ng ng Malabon. Okay? Tapos pagdating namin, galing kaming Maynila, hindi ko alam kung anong itsura sa province, pero pagdating sa province, I learned kung paanong mag-ani ng palay, mag-ani ng mais, mag-ani ng sibuyas, magtrabaho sa sibuyas para lang high school ako that time. Nung time na talagang halos kapag may opportunity na pag nakita kong dumating yung truck at may bubuhating mga buriki ng yung sako na maliliit ng sibuyas, 50 centavos per sako. Kapag nakapagbaba ka ng 100 pieces na ganun, na sako, may 50 pesos ka. Yun ang magandang gym. No? Kaya high school pa lang ako, talagang bumilog yung katawan ko that time dahil doon sa na yun. At kabisado namin yung yung hirap ng pera ba. Okay?
Pero nakikita nyo, in-enjoy nyo yung blessing ng mga magulang ninyo. Learn to save. Okay? Learn to save. Do not give to the market strategy na buy now, pay later. Okay? Ang dami ko yata ano rito ha. Okay lang. Okay? Buy now, pay later. Now, buy now, pay later. Bigyan ko lang kayo ng average na ano ha. According kay Google, hindi sa akin ha. According kay Google, ang average penalty for not paying your credit card on time per month is around 850 to 1,500. Pag hindi ka nakapagbayad on time. Pag sinabing ang babayaran mo, magbabayad ka ng credit card ang 20th ng month, tapos nagbayad ka on the 21st, automatic yun. Meron kang penalty na 850 to 1,500. Depende kung anong bangko mo. Okay? At kung gaano kahaba yung inyong month, halimbawa 12 months to pay, ilang beses kang magpipail na magbayad, 800, multiply mo sa 850 to 1,500. Paano kumikita ang mga credit card na wala man lang parang, di ba? Pag nagano ka ng credit card, di ba, babayaran mo kung ano yung price sa cash. Tapos sasabihin sa'yo, gusto mong 3 months, 6 months, 12 months, 24 months. Gustong-gusto nila pahaba ng pahaba yan. Kasi maraming opportunity na hindi mo mabayaran yan. Okay? Nakukuha niyo ibig sabihin? Once lang na hindi ka nakabayad, sulit na yun sa'yo. Sulit na sila sa'yo. Kung meron kang 2 months na hindi ka nakapagbayad, mas grabe yan. Kapag nagbayad ka lang ng minimum, meron pa rin charges yan. Sunod-sunod na charges yan hanggat hindi mo mabayaran. Okay, bigyan ko kayo ng idea sa motorcycle. According kay Google din, amen? Okay? According kay Google, ang interest per month ng motorcycle is 15% to 26% per annum. At kapag kinuha mo yun ng 3 months or 3 years, just imagine na lang, no? Kunin ko na lang yung 26 kasi konti lang yung nagbibigay ng 15%. Mostly nasa 20 to 26. Ibig sabihin, in 3 years time, 78% yan. Okay? At kapag meron kang binili na hinulugan ng motor na 80,000, in 3 years time, ang binayaran mo, 80,000 plus yung interest na 78%, yung 100, yung 62, kaya ang binayaran mo para kang bumili ng 2 motor. Pay now, buy now, pay later. In 3 years time, hindi mo alam, nakapag-ipon ka ng 62,000 na hindi mo alam, pero hindi napunta sa'yo. Napunta doon sa nakukuha nyo? Samantalang kung bumili ka, in 3 years time pala, kaya mo mag-ipon ng 80,000 saka 62,000. Sana nag-ipon ka na lang, naghintay ka na ng 3 years, wala kang utang. Baka nakabili ka pa ng 2. Amen? Isa sa'yo, isa sa misis mo. Amen? Karera kayo. Okay? Sayang. Nakikita niyo ibig sabihin? Ngayon, kinocompute lang ito, sasabihin sa'yo, ganito lang yan. Strategy. Magkano ang babayaran mo monthly? Magkano ang babayaran mo daily? Pababa ng pababa. Para ka nang nagbabayad ng 125 daily, parang pamasahe mo. Di ba ang gandang ano yan? Kala mo nakatipid ka, pero sa totoo lang, bagbayad ka ng additional na 62,000. Ako kanya ibig sabihin? Kung 100,000, automatic, 78,000 ang binayaran mo, additional. Okay? So, akala natin napakasimple lang, pero strategy yan. Kaya nga, ang daming gusto. Nahalata nyo, sinong mga kumukha ng mga motor, ayaw nilang ibigay ng cash. Madalas, gusto nila hulugan. Because in some way, kikita sila na around 26% per annum. Okay? Ang concept ng Panginoon ganito. Para makuha lang natin. Para makapag-say tayo yung concept ng Panginoon, Matthew 6:34. Take therefore no thought for the morrow shall take thought, for the things of itself sufficient unto the day is the evil thereof. Gusto kong kunin niyo yung concept na to. Yung sinabi ng Panginoon, sufficient unto the day is the evil thereof. Alam niyo ba na every day alam ng Panginoon yung need mo? At ipuprovide niya yung need mo? Parang ganito, para maging maliwanag. Yung monthly need mo, the same yan, yung ibinibigay sa iyo na monthly allowance mo, kaya dapat yan mag-survive
yung monthly need mo dun sa monthly allowance mo. Ang problem, inunahan mo na ang Panginoon eh. Yung need mo sana na binibigay ng Panginoon, kaya lang inunahan mo, nag-buy now ka, pay later. Anong tendency? Hindi na sapat. Kaya kapag nagkukulang na tayo, hindi ibig sabihin na nagkulang tayo, nagkulang ang Panginoon sa'yo. Baka nagkaroon tayo ng mismanagement ng finances. Nakuha niyo ibig sabihin? Okay? Pero kung tutusin, sapat yan. Tingnan nyo to. Sino sa inyo, huwag nyo nang itataas, mag-ano lang kayo. Halimbawa, kung meron kang nahiram ngayon at binabayaran mo monthly, what if wala ka nang binabayaran na monthly na utang? Anong pakiramdam? Di ba sasabihin mo, nakahinga na ako. Kaya lang problema natin ganito eh. Pag nabayaran mo na yung utang mo, utang uli ako. Okay? Yung mga hindi natapos-tapos na cycle. So ang tendency niyan is hindi ka nakakawala. Kaya nga maganda, tapusin mo muna yung ng utang mo, then mag-live ka by every day. Kung ano yung needs. Kasi sufficient unto the day is the evil thereof. Kung ano man yung mga darating na pagsubok dyan, katulad ng ganun din sa mga need natin, alam ng Diyos kung ano yung need mo. Ipuprovide ng Panginoon exactly. Ang pinakano lang natin dito ganito. Okay? Kailangan natin gawin yung live within your means. Be content. Amen? Sabi nga ni Apostle Paul, Philippians chapter 4 verse 12, I know both how to be abased and I know how to abound in everywhere. In all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Kapag wala talagang ulam, huwag pilitin. Amen? Amen? Pag wala talagang panghanda sa Christmas, huwag maghanda. Kaysa naman maghahanda ka, wala ka namang, pagkatapos mo maghanda, next year may tumawid sa 2026 na utang. Diba? Dahil umutang ka ng panghanda ng December. Alam niyo yung maganda yung matuto tayo na kapag talagang wala, sabi nga kapag may kli ang kumot, matutong bumaluktot. Amen? Pagkasyahin kung ano yung meron. Amen? Amen? Okay pa ba kayo? Alam niyo habang nagpipreach ako nito, tinetest din tayo ng Panginoon eh. Ayaw kong umutang para sa property natin. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, sufficient unto the day is the evil thereof. So alam ko darating yan. Hindi tayo hihiram, hindi natin gagalawin ng mission fund, hindi ako mag-a-announce na kung sinong gusto magpahiram, kundi ipoprovide ng Panginoon yung pambayad sa labo para maging linaw na. Amen? Amen? Kasi hindi kalooban ng Panginoon yan eh. Nag-ano tayo na maging by faith. So save for the future needs, save for your future desire. It is better to buy cash than to have debt na meron pang interest. Amen? Okay, number 2. Okay pa ba? Number 2, save a certain percentage of your income. Maglagay ka, no? Gawin mo itong no? Do not spend everything you have. Kung meron kang allowance, meron kang income, huwag mo ubusin yan. No? Meron tinatawag na sakit na CBSD. Okay? CBSD, Compulsive Buying Shopping Disorder. Okay? O yung tinatawag na Anyomania. Shopee Mania. Lazada Mania, no? Ano pa? Okay. Kung ano-ano pang mania dyan, no? Pero ito yung sakit daw na para bang gusto mo talagang yung bang kahit hindi na need, basta may nakita ka, gusto mong bilhin. Amen? Hanggat may nakikita kang pera. Alam niyo, may sakit na gano'n yung kapag may nakikita silang pera, kapag may pera sila sa wallet, kapag may pera sila sa GCash, pag may pera sila sa ATM, hindi mapakali. Talagang gustong iswipe, no? Okay? Okay? Okay lang kayo? Okay. Kailangan lang natin Okay? Ngayon, para hindi mo magastos ang pera mo, huwag mong tignan ang pera mo. At para hindi mo makita yung pera mo, i-deposit mo na lang kagad. Amen?
Ibang-iba kasi yung nakadeposit, ibang-iba yung nasa kamay mo every time. Yung lahat ng, sa honestly, sino sa inyo kapag may pera kayo sa wallet, parang, di ba, pag may pinuntahan ka, maya-maya, pwede ko nang bilhin kasi meron naman ako ano eh. Maya-maya, hindi mo na alam, naubos na yung pera mo sa wallet. Amen? Eto, mas magandang mag-deposit sa bangko kaysa ilagay sa wallet. Another thing, mas magandang passbook kaysa may ATM. Okay, grabe na, no? Pakialaman na lahat, ano? Mas maganda ang passbook. Alam niyo yung passbook? Di ba yung passbook? Paano ka mag-withdraw sa passbook? Pupunta ka talaga doon sa counter, di ba? Tapos hihintayin mo, ang tagal maghintay. Okay? Tapos kapag mag-withdraw ka, malakihan na lang kasi pag maliit lang i-withdraw mo, sayang lang yung pila mo. Pero ang mahirap ngayon, GCash eh. Okay? Sino sa inyo ubos ang GCash sa Lazada? Hindi, huwag nyo na itaas. Okay? Pag may GCash kayo, maya, oh, pay ka agad, pay ka agad, pay ka agad, pay ka agad. Maya, sunod-sunod yung mga ano natin, yung mga parcel, yung mga riders. Tapos sa matindi, no? Lahat ng ano, Lazada, Shopee, Temu, ano pa, TikTok, ano pa yung mga, okay? Lalamove. So, may maging ano tayo eh. Ito ang sabi sa Proverbs 23 verse 2. Put a knife to your throat. Put a knife to your throat if you are a man given to appetite. Parang ano yan eh. May kinalaman ito sa pagkain, pero may kinalaman dito sa paggastos. Kung hindi mo mapigilang kumain, maglagay ka ron ng knife. Huwag mong gawing literal ha. Baka biglang may naglagay, no? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung bang, iano mo yung sarili mo, pigilan mo yung sarili mo. Alam nyo ba na the best appetite is, alam nyo kung gusto mong maging healthy ka, wala akong ano sa ano pero sabihin ko lang sa inyo, mula pa ng bata ako naririnig ko, grow, glow, go, grow, glow. Ibig sabihin, balance dapat. Hindi dapat nakakaligtaan yung bawat ano doon. Okay? Kasi maging maingat tayo. Nagbo-burn tayo ng fats kapag nagke-keto diet tayo, pero tandaan din natin, kawawa din ang kidney mo. Okay? Dapat maging balance yan. Ako, kung meron mang isang klase ng diet, ang diet talaga na pinaka-healthy, puro gulay. Kasi talagang dati hindi kumakain ng gulay ang tao. Okay? Pati mga hayop, hindi kumakain ng gulay before. Omnivorous lahat bago magkaroon ng kasalanan. So hindi ako ano rin sa may ano. But isang bagay dito na ano, simple lang. Huwag mong ibigay sa sarili mo yung busog na busog ka. Amen? Yung bang kumain ka, pag kumain ka talagang unang kain, talagang gabundok na kagad yung kanin, tapos uulit ka pa, no? Yung bang hindi ka makontento hanggat hindi busog na busog yung magbo-burp ka. Alam nyo ba na mas maganda pa rin daw talaga yung tama lang? Kasi the more na busog ka, the more na maglalagay ng acid, yung katawan mo magproproduce ng acid, magiging acidic ka lang. So mas maganda daw yung pakonti-konti lang yung kain. Hindi ka ganong yung katawan mo, yung digestion mo hindi ganong nahihirapan. Subukan mo na, lahat na lang na di ba? Pag nilagay mo ang yung grinder, kahit anong lahat na busog, hindi na magpa-function ng well. The same with our body. Amen? The same din sa paggastos. Amen? Amen? Alam ko na darating na kapag dumating yung bonus, ang dami yun ang nasa isipan. Pero maglagay kayo ng knife sa inyong throat. Na ibig sabihin, hindi ko gagastusin lahat na ibibigay sa akin ng Panginoon. Tanungin ko muna ang Panginoon kung kalooban na bibiling ko to. Amen? Amen? So once you receive your blessing, pag-isipan mo muna, Lord, anong kalooban mo? Ang kalooban ng Panginoon first, tithes. Okay? Kalooban ng Panginoon, mag-tithes ka muna. Okay? Bigay mo muna yung pinangako mo sa Panginoon. Kalooban ng Panginoon, kapag may pera ka, bayaran mo yung utang mo. Amen? Hindi ako nag-ano rito. Priority mo yun para makawala ka na. Amen? Amen? And live with the rest.
Okay? So mag-set aside ka ng tithes, allot something for your savings. Maglagay ka rin ng savings mo. Maglagay ka ng something na may iwan sa'yo. At sabihin ko sa'yo, kapag ibang-iba yung may savings, pag may savings ka, na-encourage ka. Amen? Sino sa inyo gusto nyo ang lumalaki utang nyo o lumalaki savings nyo? No? Di ba pag may nakikita kang savings, nakikita mo yung passbook mo nagkakaroon ng digit na dati 2 digits lang, maging 3 digits, diba? Maging 4. Alam mo yung pagka nagkakaroon ka noon, na-encourage ka kasi may ipon ka. Amen? 1 Timothy chapter 6, verse 6. Ang sabi dito, para hindi tayo, but godliness with contentment is great gain. Okay? Dapat matuto tayong contentment. At part ng, alam niyo ba, ang contentment kasama ng godliness. Ibig sabihin, ang kabaliktaran ng contentment, covetousness. Kabaliktaran ng godliness, okay? Evilness. No? Wickedness. Kaya kapag hindi ka kontento, nandiyan yung covetousness, hindi ka So, mga ilang advice lang. Okay, naririnig ko na to be poor. First, pag pupunta kayo sa grocery, make sure na meron lang kayong checklist. Pag hindi kasama sa checklist, huwag niyong bibilin. Amen? Amen? Nakasulat lang. Asukal, kape, noon. Okay? Pag may blessing, saka lagyan ng konting chocolate. Konti lang. Pero yung nasa checklist lang muna. Mag-concentrate doon sa checklist. Pangalawa, na natin to sa mathematics. Sa mathematics, mas malaking pack, mas nakakatipid. Mas makakatipid kang bumili ng 200 grams kaysa sa 50 grams. Tama? Mas nakakatipid yung malaki kaysa sa maliit. Okay? Kala natin kasi nakakatipid tayo dun sa sachet, pero hindi tayo nakakatipid sa sachet. Okay? Nagiging magastos lang tayo lalo. Another thing, ito kapag may bibiling kayong gadget, sino sa inyo kapag bumibili ng gadget, tinitignan, hindi kayo pumupunta kagad doon sa bibilihan nyo, kundi chine-check nyo muna ang specs. Kasi pwede mong i-check ang specs na ganito. Ito yung pinaka-high-end niya. Okay? Ito yung second high-end. Ito yung third high-end niya. Pero tingnan mo, konti lang ang difference, pero ang laki ng difference sa price. So anong tendency? Instead na pili mo yung pinaka-high-end, anong tendency? Parehas lang naman ang binibigyan nyo. Konti lang yung difference. Go to the second or third option. At least may masisave ka. Nakuha niyo ibig sabihin? Okay? So, nakakaano tayo ng konti doon. Another thing, mas magandang bumili cash kaysa sa credit card. Debit card kaysa sa credit card. Kung hindi mo kung magaling ka sa credit card at on time ka magbayad, okay lang mag-credit card ka pero para sigurado, wala ka nang iniisip, debit card. Ang ibig sabihin ng debit card, yung card mo na nakalink doon sa account mo, na binibili mo yon cash. Okay? So at the same time, tingnan mo kung paano mag-grow. So maraming mga way, tingnan nyo na lang. At maganda kung sinabi mong window shopping, huwag kang magdala ng pera. Window shopping, di ba? Okay? Pag window shopping, walang pera, walang credit card, para hindi ka kahit anong gawin sa'yo ng saleswoman. Sabihin mo sa kanya, gusto kong bumili pero hindi ako nagdala ng pera. Okay? Sabi mo, window shopping, bakit meron kang pera? Okay? So maganda mag-isip ka muna. Kasi kung minsan ganito nasubukan niyo ba yung binili kayo, pagkatapos mong binili, ay, mas maganda pala yun. Tapos maya-maya, biling ko ulit yun. Palit na naman. Okay? Next, last. Save for future enjoyment. Save for future enjoyment. Proverbs chapter 6, verse 6 to 7. Go to the end. Thou sluggard, consider her ways, and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer, and gathered her food in the harvest. Alam ng mga ants ang kanilang limitation during rainy season. Alam ng mga ants na hindi nila kayang
lumabas na katulad ng ibang hayop, katulad ng tao during rainy season. So anong gagawin nila? They will store in advance yung kailangan nilang pagkain. I-store na nila yan. Enough for the whole colony. At magugulat ka, sino sa inyo pag nakahukay kayo ng yung pinaka-colony ng ng langgam, makikita mo meron silang naka-store na food. Okay? Naka-store 'yon. At hindi nila yun, talagang pinoprotektahan nila 'yon. Ang saving is not an option actually. Okay? Saving is not an option but a principle that requires consistency and discipline, even sa small amount. Okay? Hindi ito option but makita natin ito na isang klase ng principle na maging consistent ka lang. Kapag nag-savings ka ganito, pag sinabi mong savings, huwag mong kukunin. Kahit na gaano kaliit yan, 5% ng allowance mo, 10% ng allowance mo, pero kapag may need ka, huwag mong parang ganito. Pag nailagay mo yan sa bangko, consider na hindi mo na hindi mo na tinitingnan yung pera na yon. Kasi kapag ang nasa isipan mo, palagi mo tinitingnan yung pera mo, tapos maya-maya bibili ka, tapos meron kang ATM, wala. Kahit na nilagay mo sa bangko yan, ubos pa rin yan. Amen? Okay? Dahil sa pagsisave ni Joseph, he saved his own household, yung kabuuan ng kanila Genesis chapter 50 verse 20. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it to good, to bring to pass, as is this day. At ang sabi niya dito, to save much people alive. Paano siya nakapag-save ng maraming tao? Because of that principle. Na merong 7 years ng plenty, pero magtitipid tayo. Nag-survive ang Egypt, nag-survive din ang bayan ng Israel. Dahil sa ginawa na yan. Alam niyo kung minsan, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future, pero because of your wise kaya turuan mo rin by the way, kung anong nakikita sa magulang, ganun din ang anak, mas grabe pa. Amen? Amen? Kung magastos ang magulang, mas magastos ang anak. Kung matipid ang magulang, magastos pa rin yung anak. De, biro lang. Pero at least nakukuha ng mga anak kapag yung tawag dito, nakikita nilang nagtitipid ka. Okay? Genesis chapter 47 verse 20. Tingnan niyo yung ginawa ni Joseph kay Pharaoh. Alam niyo kung paano napasa kamay ni Pharaoh ang buong Egypt because of Joseph. Grabe, no? To the point na dahil merong savings, nagkaroon ng savings for 7 years. During that time na ang ginawa nila, binenta yung mga field sa napakamurang halaga. So nakuha yung buong ng karamihan ng mga land of Egypt because of that wisdom. Para bang ganito? Kapag may savings ka, and by the way, kung kayo ay hindi kayo nagpapadala doon sa yung ang tawag doon yung impulsive buying, merong mga right time kung kailan mo gagastusin ang pera mo. May right time. Merong right time na makikita mo na merong magandang paglagyan ng pera mo kaya mabibili yung pera mo na makakapagano ka kung hindi ka lang magastos. Okay? Baka nagpipray ka ng lupa, later on magulat ka na lang dahil may savings ka, biglang may maririnig ka na lang. At ibibless ng Panginoon kapag maayos ka sa finances. Amen? Okay? Mas maganda yun. Darating kasi mas maganda yung meron kang tawag dito yung palaging pera na just in case na merong magandang opportunity. Katulad ng ginawa ni Joseph. Proverbs chapter 21 verse 20 yung sinabi nga, there is a treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Makikita nyo isang wise, hindi yan magarbong masyado, pero makikita nyo, meron niyang savings. Amen? Meron niyang savings.
At gusto ko lang iano sa inyo yung Malakay chapter 3 verse 11. Doon sa portion ng Malakay chapter 3 verse 11, Brad. Malakay chapter 3 verse 11. Nakita niyo yung word na neither shall your vine shall cast her fruit before the time of the field, saith the Lord of hosts. Ito yung gusto ng Panginoon. If we handle money, your finances ng maayos, ito ang gusto ng Panginoon. Ayaw niyang mahulog yung bunga mo na masayang. Ang gusto ng Panginoon, yung fruit mo, ma-enjoy mo. Okay? So once na naging maayos tayo sa finances, okay? And make sure na sabi ko nga, dapat ang una bago savings yung tithes. Kasi hindi nyo ito namamalayan ang tithing para na rin nagsisave ka. Kasi ang tithing, we are giving back yung something sa Panginoon. And once na nakukuha ng Panginoon yung sa Kanya, anong tendency? Balik yung lahat eh. Hindi mo kayang ingatan lahat ng meron ka, pero ang Diyos kaya niya. Amen? Kaya, yan? Gusto mong ma-enjoy yung fruit ng labor mo? Be wise. At kapag wise ka na, makita ng Panginoon na wise ka, at nakikita niya na hindi ka nagiging sa gastusin mo, sabihin ko sa inyo, mas maraming blessing. Kasi alam ng Panginoon, kaya kanyang pagkatiwalaan. Amen? Sa tingin niyo ganito, kung anak ko si Gian, ang laki kagad, halimbawa lang, no? Imagine mo, kung alam ko na anak ko siya, tapos ipuprovide yung need niya. Kahit kung anong lahat ng gusto niya, ibibigay ko, anong tendency? Anong tendency? Darating yung panahon na magiging hindi maayos ang buhay nito. Magiging spoiled yung buhay ng bata na to. Tingnan nyo, itsura niya. Hindi. Magiging spoiled. Okay? So anong tendency? Masisira lang siya. Anong gagawin ko bilang magulang? If I am a wise na magulang, hindi ko ibibigay yung mga bagay na kasi alam ko gagastusin niya lang, mapapariwara lang siya, sayang lang. Hindi ko na lang bibigyan. Ibibigay ko lang kung ano yung konti na kaya niyang gamitin, kaya niyang gastusin ng maayos. Pero kung hindi niya kayang gastusin, babawasan ko yun. The same principle. Bakit hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng finances? May possibility na may mga things na hindi natin na i-check natin ang sarili natin. Baka makakasama lang sa atin, baka hindi lang din natin magagamit ng maayos, kaya hindi binibigay ng Panginoon. Pero kapag wise ka, simulan mo yan kung paano ka mag-handle ng pera. Na hindi mo bibilin basta-basta ang isang bagay hanggat hindi yan kailangan. At the same time, tinatanong mo ang Panginoon sa bawat ginagastos mo, ino-honor mo ang Panginoon. Alam nyo, later on, bilang pagtataos makikita nyo yung dito sa Malakay chapter 3 verse 11, ang gusto ng Panginoon sa finances natin is to protect us. To protect us na hindi tayo maging worldly. To protect us na hindi tayo sirain ng pera natin. Yes, that's right. Amen? And to protect us na para makita natin na kung ano yung kaya natin i-handle. Yung kaya natin i-honor ang Panginoon, yun lang ibibigay talaga sa atin. Pero kung kaya mong i-honor ang Panginoon at wise ka sa paggamit, sabihin ko sa iyo, kayang i-bless ng Panginoon tayo katulad ng pagbibless niya kay David. Kayang i-bless tayo ng Panginoon katulad ng pagbibless niya kay Abraham. Kaya tayong i-bless ng Panginoon na doble ng meron tayo katulad ng ginawa niya kay Job. Pag ang priority mo siya pa rin. Kasi ang problema natin ganito, pag may pera tayo, masyado tayong maggastos na maggastos. Ang masakit sa Panginoon ganito, siyang nagbigay. Ang dami mong gastos, may utang ka pa, ni hindi ka pa nag-tithes. Ni hindi ka pa nagbigay ng faith promise mo. Parang sasabihin ng Panginoon, ang sakit naman ng ginagawa mo, anak. Ako ang nagbibless sa'yo, pero hindi nagiging proper ang gastos mo. Pero once na natuto ka ng magsimulang maging wise sa paggagastos, naging wise ka na tinatanong mo ang Panginoon later on. Kapag nakita mo yung blessing ng Panginoon, ang unang-unang itatanungin na isang wise servant, Lord, anong pwede kong gawin para ibalik ko sa iyong papuri? Then sasabihin ng Panginoon, honor me with your substance.
Amen? Okay? So, makakatulong ba to? Alam ko, hindi ito popular na mga messages, pero ito yung leading sa atin ng Panginoon. It might be na parang ano tayo, kuminsan, ano tayo, yung parang hindi na natin napapansin na nagiging mali na yung way natin ng finances. Na kailangan natin na in some way, no? Kasi pag natuto tayo maging kontento, alam nyo, dali lang, ang isang taong kontento, madaling mag-tithes. Ang isang taong kontento, kayang makapag-save. Ang isang taong kontento, alam niya kung saan niya gagastusin ang pera niya. At may experience niya yung godliness even in the presence of money. Amen? Okay, sino sa inyo dito kaya niyong hawakan ng pera? O kayo ang hinahawakan ng pera? Mas maganda, hawakan mo yung pera sa tulong ng Panginoon, hindi yung pera ang hahawak sa iyo. Amen? Amen? Okay? Ang master natin, ang Panginoon, hindi yung mammon. Ang mammon sa Bible is money. Yan ang pinakamatinding Diyos-Diyosa ng maraming tao. Kaya makikita nyo sa rekto, ang daming pampaswerte. Amen? Baka sa inyo baka may makita pa ako sa inyo mga, mag-ingat kayo, may mga bracelet na pampaswerte, akala nyo bracelet lang. Sa sobrang dami mong pampaswerte, minalas ka. Ingat. Kasi merong bilihan ng mga pampaswerte doon nasunog Okay? Hindi swerte. Walang swerte-swerte. Ang meron, blessing. Amen? Okay, so tayo lahat ay tumayo. Magkaroon tayo ng short invitation. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po muli kami sa aming short invitation. Kayo po Panginoon na mag-bless. At dalayan ko po na kayo po Panginoon na manguna. In Jesus I pray. Amen. So habang tumutugtog ating pianist, di ko alam kung ano yung pinangusap sa atin, but again, ang goal ng Panginoon is for us to enjoy money. For us to enjoy yung mga blessing na binibigyan niya sa atin. At dito yung message natin is savings, kasi gusto ng Panginoon mag-save ka. Balance tayo sa message natin sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo nagsasacrifice for the need of others, but gusto rin ng Panginoon that you will enjoy the labor of yung fruit of your labor. Kaya hayaan mo ang Panginoon na mag-bless sa'yo. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa'yo. Okay? And I pray na turuan natin yung mga anak natin. Kayo mga young people, learn to save. Kahit 5 pesos siya na day. Kahit 20 pesos siya na week. Or 100 pesos a month. Malaking bagay yan habang tumatagal. Hindi mo namamalayan na meron kang nasa-save. At merong ipapagawa sa iyong Panginoon sa bagay na yan. Ang makikita mo kung paano mo re-enjoy ang blessing ng Panginoon. Okay? So tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po Panginoon na message tonight. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkilos po. Gabayan niyo po Panginoon ng bawat isa, kayo pong malulahati pong muli at may taas. In Jesus I pray. Amen.